So yun, hello, what's up? Mag-unbox tayo yung power station. So ito nga yan. So this is from All Powers. This one is a budget power station na nasa 10K lang ito. And supported na din po nito supposedly ang solar, AC, and car charging. So yung tatlong yun. So this is the Volix P300. Again, All Powers, Volix P300. And possible yun ang itsura niya. Sana natin. So, ang laman, of course, meron tayong mga literatures. And of course, the power station. Uy, nice. May handle na. At magaan. No, hindi siya actually ganun kagaan. May kabigatan siya mga 1 kilo mahigit. Tansya ko lang. Mga 1 kilo mahigit ang bigat niya. And of course, may kasama pa yan dito. Mga paraphernalias niya. Accessories. Most likely the power cord. Wala na, power cord nga lang talaga. So, isa-isahin natin. Dito sa likod, wala naman nakalagay. At sa gilid, meron tayo dito parang exhaust fan. Hindi siya parang, talagang exhaust fan siya. I'm sure, not sure kung makikita niyo yan. Fan. Yeah, that's the exhaust. And then, sa kabilang side, yung, ito. AC charge 220 to 240 volts of course. And the solar input. So, 8060 gagamitin natin dito para gumana. And supported dito, if I'm not mistaken, kung tama ang memory ko, supported dito hanggang 110 watts na solar panel or portable solar panel kung alin doon ang gamit nyo. Meron din po silang sa portable solar panel, actually, na 110 watts. Actually, meron ako nun dito. Wait lang. This one, this is also from All Powers then. Yes, this is 110 watts. Tama ba? 100 watts. So, pasok. Since 110 watts ang maximum niya, pasok to 100 watts. So, magagamit ito na. Dalawang power station na pwedeng gamitin sa solar panel na to. Available din po ito sa All Powers kung kailangan nyo. Yan. But of course, gagana pa rin naman to kahit ibang brand ng solar panel. Pero para mas sure, All Powers pa rin siyempre dapat. And dito naman sa harap, ito yung mga ports. Meron tayong dalawang USB Type A, 18 watts, 18 watts, 100 watts dito sa kanyang USB Type C. So fast charger siya. Isang AC outlet, of course, ang switch ng AC output, and then DC. DC is para dito sa mga USB. And we have here 12 volts DC naman. Yun. So, this is just 300 watts po. 300 watts ang kanyang maximum output, especially dito sa kanyang AC outlet na to. So, this is more like para sa mga electric fan, ilaw, yun. Mga low power lang na mga unit. Pwede rin to actually sa computer, provided na below 300 watts ang mga gamit nyo. Pero sa akin, in my case, since ang gamit ko ay mini PC, swak na swak po ito kasi mini PC ko is nasa 80 watts lang. And plus yung dalawang monitor, mga 150 watts. At best, yun. So, swak na swak po ito sa akin. And ang kinaganda, since napakalit lang niya, very portable lang, mga 1 kilo lang mahigit ang bigat niya, solid na ito. Pwede na. And of course, para mas malinaw, ito po yung kanyang specs. This is pure sine wave nga po pala. Ayan po. Pause nyo na lang yung video just in case na gusto nyo basahin sa isa. Alright? Yan po yung kanyang specs ito. Okay. So now, turn on natin saglit for the first time. Just curious. So, kita nyo naman, basic and straight to the point yung kanyang mga features. At nandito na lahat yung pinaka-outlet and then nandito yung input. That's it. And hindi siya ganun kakumakain na space. Actually, sa mga nagmumotor, mga motor riders yan, saktong-sakto ito. Hindi ganun kabigat. Pasok to sa U-box nyo or sa top box. Pwede rin sa top box. Pero I think swak na rin to kahit sa U-box na lang na motor. Since napakalit lang po niya. Sandanggal lang across and sa gilid. Okay? So, meron tayong 74% charge. If-full charge ko muna para sure. Para ang test, isang test na lang. Bala ko i-test muna siya sa computer. And of course, sa kung ano pa yung mga within 300 watts lang na appliances. Mga electric fans and so forth. So, kaya sa TV, pwede rin ito. Sa smart TV ko kasi ang smart TV ko is nasa 100 watts lang yata if I'm not mistaken. So, yun. Charge ko muna. And then, balikan ko kayo. Isa-isahin natin yung kanyang, kung gaano siya kakunat. Okay? Para may idea lang kayo kung gaano katagal pag ginamit nyo to, ginamit nyo yung gaano katagal bago siya malobat. Pwede rin to sa mga work from home or mga nagtatrabaho 24/7, work from home din. Actually, mga work from home din mostly lang naman eh. Pero yun, mga VA, pwede kasi may UPS mode siya. 20 millisecond UPS mode. Okay? Full charge ko muna. Balikan ko kayo. Okay, now that it's fully charged, okay, long press on. And for now, ang unang test muna is ito pa gaganahin ko tong PC and kung ilang oras bago tayo malobat dito. Okay? So first and foremost, good ito para sa mga gumagamit ng PC as their work from home, mga VA dyan, and mga
content creators na naghanap ng PC. Take note lang na this is a mini PC, okay? So ang konsumo nito mga 60 to 80 watts lang, and then plus to dalawang monitor. So probably around 100 watts lang iikot yung konsumo nito, okay? So as you can see, let me show you nga pala. Gamit ko sa PC na to, setup na to is itong naunang all powers. Yes, this is also an all powers, okay? So ito yung gamit ko para sa PC na to, and very nice po. Good siya for UPS, and actually siya rin actually to power. Sinasaksak lang dati sa solar, pero since may solar panel na talaga ako rito sa taas sa bubong na full functional na 48 volts, 6,000 watts, hindi ko na nagagamit yan actually. For emergency purposes na lang yung portable solar panel na yan. But ito talaga trusted and gamit na gamit talaga yan. Now, this one is the 300 watts. By the way, that is the 600 watts, and this one is the 300 watts, which means mas, as you can see, kita nyo naman, mas maliit. Parang half lang siya ng total size ng 600 watts. So yeah, very portable lang po talaga siya. So I don't expect na kasing kunat din niya ito. Okay, so if I'm not mistaken, around 5 hours yata to. So mga around 2 to 3 hours siguro ito bago natin maubos. But we'll find out dito sa setup nito, okay? So yun lang naman. Ngayon, isa-setup ko lang muna saglit. Okay, so sinaksak na natin. By the way, this is AVR, AVR po ito. Let me show you that. There, that's the AVR. So, na medyo magulo yung wiring. Nasa kalagitnaan pa rin ang pag-decide kung ito ba talagang final pwesto ko sa bahay. Anyway, let's go. 100%, and then, of course, on natin to. AC na ba yun? May lumabas na icon ng desaksak. That means okay na to. Siguro, I think. Parang may lumagatik na nga rito. Yun, gumana na. So, does this mean okay na to? And here we go. Okay. Ang consumption nasa 90 watts. Plug in muna tayo saglit. Yun. And we are at around 70-60 watts. Wala pa kasi tayong ginagawa. So, as usual, normal day ako ngayon. Mag-research, do some research, do some minor editing and file transferring and some downloads. And I'll see kung ilang oras siya. So, we started at 11:34 here. Yeah, 11:34. So, let's assume 11:30 kung na nag-start tayo para mas madali siya tandaan. 11:30 ng umaga. Okay? It's AM. Okay. So, balikan ko kayo kung ilang oras bago siya malobat, or so hopefully magkaroon tayo ng idea kung gaano siya kabilis malobat or katagal malobat, either way. Pero I'm not expecting much kasi nga, again, this is 300 watts. This is for portable use, and okay na to for emergency purposes, like nagtatrabaho kayo, biglang nag-brown out, and this has UPS mode. I want to remind you, 20 millisecond UPS mode. So that means hindi kayo mabibitin. Asa kalagitnaan kayo ng trabaho, nakakonek ito sa computer nyo or laptop na walang battery or PC, and then nag-brown out nga, hindi mapuputol yung ginagawa nyo or hindi madi-disconnect kung nasa gitna kayo ng calls, kung mga VA kayo, calls, mga ganon, chats, or anything. Hindi kayo mabibitin. And yun naman. Let's see. Update ko kayo. Again, 11:30 tayo nag-start. Let's go! Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Botman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman, di puro yan. So, eto na tayo ngayon. 6% na lang. Ito, nakapinos ko na lang itong video. Bali, start tayo ng 11:30, diba? So, 12:30, 1:30, 2:30, and 3:30. So, 4 hours and 20 minutes, sabihin natin gano'n. Basically, that's 4 hours. Kasi hindi rin consistent sa 90 to 100 eh. Nababa rin ako ng 60, 80, 50, 40, tapos akit ulit ng 90. So, hindi rin consistent sa ang konsumo. Kasi paiba-iba rin ako ng ginagamit. Like I said, research, nood, tapos ng video, convert, and so on and so forth, download, at kung ano pa. So, halo-halong task. So halo-halo din yung fluctuation nitong consumption ko. So, 6% from 100%, that's nasa 4 hours. Around 4 hours. Okay? So, yun naman. Ngayon, cha-charge ko naman siya sa sa AC.
kung ilang oras bago siya full charge, and then try ko naman sa ibang unit, and then how about sa TV, normal yung malaking TV naman sa aking smart TV, try ko siya kung ilang oras bago siya malobat sa smart TV with electric fan. Siguro haluan natin isang electric fan, smart TV plus isang electric fan, parang yun yung typical na sa isang brownout na gusto mo pang magamit sana. Yun, try natin yan. And pagka bukas, hopefully pag sumikat ang araw, na may bagyo kasi daw ngayon, may low pressure, so pag sumikat na lang araw, try ko na rin siya sa solar panel. Okay, so okay na muna yan sa ngayon. Charge ko na muna to from 6% to 100%, ilang oras kaya hopefully mga 1 hour lang kasi mababa lang naman ang capacity nito. But anyway, yun yung sa PC with dual monitor na setup, okay, and with that speaker. Okay, charge naman tayo. Okay, so open na natin. Let's see. Should be 5 to 10 seconds bago mag-on. Tapos slowly aakit siya. Ito yung gusto ko sa kanya. Hindi siya yung biglang surge na akit ng 100 watts, 200 watts. Unti-unti lang muna yan. Just a few seconds lang. And then up to at least 30 seconds yata. Saka siya makakarating sa 250 watts niya. Basically hanggang 300 watts po ang charging nito, yung input. Supported for AC charging. So makakit na 130. And then going 200. Up, unti-unti. And oh, ang tagal makita, 50 pa rin. So slow yung akit niya, hindi siya yung biglang surge lang, which I think that's good kung safety ang pag-uusapan. At least hindi yung parang sisirain niya agad yung battery para may madali lang. Yung 150 watts. Pero like I said, akit yan ng around 260 watts. Yung 260, makita ng 180. 260 watts yung pinaka na kita ko kahapon nung pinapanood ko siya. 410. Sabihin natin 410 tayo nag-start ng charging from 6%. Okay? So, ilang oras bago ma-full charge kaya yan. Sabi yata dun sa, if I'm not mistaken, dun sa comment section, 1 hour and 15 minutes or 20 minutes. But we'll see. Again, nag-start tayo sa 6%. So, 170 watts na siya. Akit na yan sa 200 watts unti-unti. Anyway, balikan ko kayo kung ilang oras siya ma-full charge. Okay? Okay, so it's 5:32 and almost 100%. Technically 100% na yan. So 5:30 nag-start tayo ng 4:09. So sabihin natin 4:10. So 1 hour and 20 minutes. 1 hour and 20 minutes para ma-full charge from 6% to 99% ang sa AC through AC charging. Okay? So yun. Anyway, that's it. Again, 1 hour and 20 minutes. Confirmed. Okay, so ngayon naman tetest natin ay TV and electric fan. Since isa lang naman ng slot, isa lang talaga may sasaksak natin dyan na appliances. Unless gagamit tayo ng extension. Pwede pong saksakan yan ng extension, provided lang na ang isasaksak nyo ng mga appliances ay hindi lalagpas ng 300 watts. Hanggang 300 watts lang yan. Okay? Also, baka hindi ko nabanggit, ang max po nito is kaya po niya mag-provide ng hanggang 500 watts actually, pero saglit lang. And up to maximum of 600 watts naman for surge charge. Okay? So, yun lang naman. Pero just to be safe, within 300 watts lang talaga dapat ang konsumo natin. So, na fully charge natin, 100% na yan. So, pwede na natin i-turn on AC and DC. On natin tong electric fan. Mababa lang naman to. This is just 10 to 15 watts if I'm not mistaken. And then, the TV. And of course, supposedly meron dyan sa output, talabas, 84 watts. Yan na. This is my latest Xiaomi TV. Sa mga hindi pa napapanood ang review ko nito noong nakarang araw. Yeah, nandito po sa channel yung review niyan ng Xiaomi TV. Ang naranasan ko dyan na 4K resolution po yan. With, actually, nadismaya ako nung una pero it turns out mali lang ako ng pagkakasetup. Anyway, panoorin nyo. Mali ako rito. Akala ko talaga dahil mura siya, low quality. But no, actually very good po itong TV na to. Basta pag pinanood nyo po yung video about sa review nito, tapusin nyo kasi nandun yung twist. Kahit ako nainis na ako sarili ko na late ko na siya na realize. But anyway, continue tayo dito sa All Powers Volix P300. Okay? So 95 watts, magkasama itong dalawa. So anyway, nag-start tayo ng
11:20. Sabi natin 11:30 ng umaga. And tingnan natin kung ilang oras bago ma-empty natin yan. Tansya ko mga 3 hours lang yan. Pero I could be wrong. Pero again, this is just a portable. Ito yung maliit lang naman talaga siya. So don't expect na talagang pang magdamagan to pagka ganito ka. Heavy na appliances ang irara natin. But just to show you, kayang-kaya po niya yan. Okay? Na mag-run ng Smart TV 4K resolution with USB electric fan. Actually, kaya pa niya ng normal na electric fan kasi 100 watts. Wala pang 100 watts yung konsumo niya. As you can see, again, ang maximum ito is hanggang 300 watts with surge charge up to 600 watts. Pero wag niyo asahan yun. 300 watts talaga yung pinaka standard niya, yung default. Okay? Anyway, ano masasabi mo? Naantok pa siya. Anyway, watch na tayo. Netflix or something. Anyway, balikan ko kayo again. Start tayo ng 11:30. Alright. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Botman, yeah, Okay, so currently 8% na lang. Still fluctuating around 70 to 90 watts. And it's 3:24, so almost 4 hours po. Almost 4 hours para malobat natin itong si Volix P300. So again, isang USB fan and yung ating 43-inch na Smart TV Android. Okay? So 4 hours. Try ko naman saglit late na, kaso late na 3 o'clock na. Pero siguro test ko lang kung gagana siya, but of course hindi ko na full charge using solar kasi mahirap din i-predict kasi mahirap din tansyahin kung ilang oras talaga siya full charge kung ang araw ngayon, lalo ngayon tag-ulan, pa wala-wala, yan na ulan. So papakita ko lang sa inyo, test lang natin kung gagana siya using solar power. Okay? So again, we have the Solax SE100. This is a 100 watts portable solar panel. Itong gagamitin natin. See this? Yan, yung specs niya. Kung interesado kayo dito, iwan ko din ang link dito sa video description. I believe mabibili lang yata to sa mismong website nila. So, kaya iwan ko yung link nito for that. Kung gusto niyo ng 100 watts lang na solar panel. So, yan, dalawa lang yan. Pwede nyo yan actually ilagay sa kotse nyo pagka magka-camping kayo. For 100 watts lang na charging purposes. Okay, so yun. Anyway, setup ko muna saglit. Okay, so yun, setup ko na. Plug and play lang naman tayo. Basically, lalagyan na natin ngayon. By the way, ang allowed lang dito is ang tinatanggap lang nitong P300 ay 100 up to 110 watts. So this SE100 na solar panel galing din mismo kay All Powers ay very much compatible. 100 watts solar panel and 110 watts naman ang maximum na supported dito para sa charging. So yun. Again, anong oras na ba? It's almost 4 PM na and makulimlim kasi nga nag-uulan. See that? So yeah, as you can see, mababa yung input kasi nga makulimlim. Pero as you can see, compatible po siya and gagana po sa portable solar panel mismo. So yun nga, medyo ano lang, makulimlim. Nawala na ng tuluyan yung araw. So yun, uulan na yata. So yun, wrong timing, pero as you can see, gumana naman siya. Yun, no? Merong pumapasok, but sobrang baba lang talaga. But like I said, compatible siya sa solar panel and tested naman na okay. So hindi ko na ipupush kasi hapon na rin naman and mukhang uulan na rin. So yun, anyway, gumana. That's it. So kung interesado kayo rito sa kay All Powers Volix P300, this is very light, very portable lang. Napakagaan lang niya na ano. Actually, hindi naman sobrang gaan. Mga 1 kilo hanggang 2 kilong bigas na bigat. Consider nyo na to. Nasa 10,000 lang ito ngayon. Okay? And kung gusto nyo pa ng discount, try ko mag-avail ng discount code. Lalagay ko sa video description. Diyan sa video description baba. Hoping na pagbigyan tayo. Pero again, nasa 10,000 po ito. Okay? Na kung gusto nyo naman na kasama yung solar panel, binibenta rin nila ito ng bundle. Okay, pakita ko na lang sa inyo sa screen kung magkano yung bundle na kasama yung solar panel. Okay, pag-sensya na medyo maingay, nasa labas kasi tayo kasi nga test natin itong solar panel. But anyway, para sa naghahanap ng mga low powered lang, pwede po ito para sa electric fan, ilaw, solid na to. Actually, yung tinest natin yung PC and yung sa Smart TV is para makita nyo lang na okay din siya sa medyo high powered din na mga slightly demanding din na mga appliances. Pero best case nito gamitin, alam nyo, yung mga USB lang na electric fan, your laptop, or if you have mini PC, even better para sa mga work from home dyan, nagtatrabaho as VA. Of course, pwede ito sa mga ilaw nyo. 10 watts na ilaw hanggang 20 watts na mga ilaw, pwede kasi hanggang 300 watts to, remember? Okay? So yes, pwede ito. Okay? Basically, sa mga light to moderate na appliances, pwede ito. Okay? And
The best thing, pwede ito sa mga motor lang natin. Sa U-Box, kasyang-kasya po yan. Kasyang-kasya rin po sa top box. So again, this is the All Powers Volex P300. Kung interesado kayo, iwan ko link sa video description. And try ko ilagay dito yung Shopee Lazada sa floating tag na to. Kung di nyo mahanap, touch nyo muna tong screen para lumabas yung floating tag dito. If not, meron tayo dun sa mismong video description yung official link sa mismong website nila, which possible na mabigyan kayo ng discount code. Okay? Check nyo na lang. Again, this is All Powers Volex P300. Goods to goods. Not bad, not bad.